Samantala, alamin naman natin ang mga aktibidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sapagkat may schedule na naman ang Pangulo patungo sa South Korea para dumalo sa 2025 Asia-Pacific Economic Cooperation Economic Leaders Meeting. Ang Department of Foreign Affairs sinabi naman na mas maraming South Korean investment ang inaasahan. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Anali Soberano. Biyaheng South Korea ngayong araw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para makibahagi sa ika-32nd Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Economic Leaders Meeting sa Gyeongju. Inaasahang puno ang schedule ng Pangulo para sa 4 na araw na partisipasyon nito sa APEC meeting. Kabilang dito nadadaluhan ng ang leaders meeting, leaders dialogue kasama ang mga APEC Business Advisory Council at ang Chief Executive Officer Summit. Bukod dito ay may mga sideline activities din ng punong ehekutibo gaya ng pagkikipagpulong sa ilang business leaders at business executives. Hindi rin mawawala ang aktibidad ng punong ehekutibo at ang pagharap nito sa Filipino community na base sa datos ng Department of Foreign Affairs, mayroong 70,000 na mga Pinoy ang nasa South Korea, kung saan 40,000 dito ay mga OFWs na nasa linya ng entertainment, fishing at household sector. Ang tema ng 32nd APEC meeting ay Building Sustainable Tomorrow, Connect, Innovate, and Prosper. Samantala, inaasahan ding magbubunga ng mas maraming pamumuhunan mula sa South Korea ang pagdalo ni Pangulong Marcos sa APEC Leaders Meeting. Ayon kay Department of Foreign Affairs spokesperson Angelica Escalona, magiging pagkakataon ito upang hikayatin ng Pangulo ang mga kumpanyang South Korea na mamuhunan at palawakin pa ang kanilang negosyo dito sa Pilipinas. Kabilang sa mga dadaluhan nga ng Pangulo ay itong APEC Leaders Dialogue with APEC Business Advisory Council, kung saan tatalakayin nito ang mga bagong teknolohiya at mas malawak na integrasyon ng ekonomiya sa rehiyon. Pakinggan natin si Foreign Affairs spokesperson Angelica Escalona. Opportunities for us to get more investments from Korea, the Republic of Korea. Yung issue na yon, yung sa alleged loan, we consider that a closed matter. The Republic of Korea has issued a clarification on this. At sinabi na rin ng Korea, they reassured us of their support for advancing development cooperation with the Philippines. Si Foreign Affairs spokesperson Angelica Escalona. Mula sa Malacanang. Yes, Bombo Dennis. Sapagkat ito ay panibagong aktibidad ng Pangulo from yung Asia-Pacific event, itong dadaluhan niya ngayon, may ano ba ito, Bomboan, may mga kahalintulad din na event ng kanyang pinanggalingan, yung ASEAN Summit naman. So ano ang expected natin dito maliban dun sa mga business deals na inaasahan na malalagdaan at iba pang mga aktibidad ng Chief Executive? Alam mo, Bombo Dennis, itong Asia-Pacific Economic Cooperation ay kakaiba ito sa ASEAN, no? Yung yung ASEAN Summit sa Kuala Lumpur. Dahil itong APEC Summit, maraming bansa, member economies ang makikilaho. Kabilang na dito ang Amerika at ang iba pang mga bansa. So, kakaiba ito, ang pag-uusapan dito, Bombo Dennis, puro ekonomiya, negosyo. Dahil isa sa mga prioridad ng ating mundo, lalo na sa atin, dito sa ASEAN, mahalaga na magkaroon ng magiging aktibo at mabunga itong economic activities natin sa rehiyon. So, itong Asia-Pacific Economic Cooperation, pag-uusapan ang mga negosyo, ekonomiya natin, at posibleng tatalakayin na rin, Bombo Dennis, dahil nga doon sa Kuala Lumpur, Malaysia, nandoon din si US President Donald Trump at inaprubahan niya yung zero tariff dito nga sa 3 bansa sa Asia. Sa atin naman, wala pang konkretong tugon ang Amerika kung pagbibigyan tayo sa ating kahilingan na bawasan yung ating taripa. So ito yung mga isa sa mga makikita natin na tatalakayin ng mga business leaders at ng mga executives, Bombo Dennis. Okay, so mas malaki pala itong Asia-Pacific Economic Cooperation Summit. So siguro, Bomboan, magtungo tayo mismo dyan sa South Korea para sa mga latest information the moment na mag-start na rin itong mga aktibidad na dadaluhan ng Pangulo. Bomboan?
Tama ka, Bombo Dennis. Ang Bombo Radio ay bahagi ng Philippine Delegation kasama ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa itong kanyang biyahe sa Asia Pacific Economic Cooperation sa Busan at Gwangju, South Korea. So mula dito sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.